Po natin ito hong very surprising po na hindi ho pagsipot mga kabida ng karamihan ho ng mga miyembro po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas diyan po sa Cebu Rally kahapon po Kung maalala po ninyo nagkaroon po ng rally ito hong One Cebu po ang political party po mga kabida ni suspended Cebu Governor Buen Garcia Ang pumunta lang po doon at nagpakita po mga kabida ay ito hong si dating DILG Secretary Benhur Abalos out of 10 Alyansa Bets. Si Abalos lang po ang sumipot doon at nagpakita po mga kabida kasama ho itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kaya ang dami hong mga tanong, bakit hindi ho nagpakita, bakit no show mga kabida itong karamihan ho ng mga miyembro po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Cebu po yan, Huwag ho nating maliitin yan. Cebu yan. Vote-rich country yan, Vote-rich region, mga kabida, ang Cebu. Okay? So, dapat magkukumahog yung mga kandidato dyan, na pumunta dyan sa Cebu. Kasi napakalaking voting population ng Cebu, Mantakin nyo, nasa 2.3 something million, Yung voting population po dyan. At alam naman po ng mga taga-alyansa, mga kabida, na ang Cebu ay maliwanag po na Duterte country po yan. Okay? Dapat mas magpursige ho sila, na liligawan yung mga tao dyan sa Cebu. Okay? So, yun yung mga tanong. Bakit wala po? Bakit si Abalos lang po nandun, At mantakin nyo kasama ang Pangulo, Okay? Supposedly, andyan po sila lahat, Kasi andyan po ang Pangulo, Okay? Pero ito, babasahin ko lang po. Ito hong pahayag po mga kabida ni Toby Chanco, ang campaign manager po mga kabida ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ito yung kanyang sagot doon sa mga tanong kung bakit po hindi ho nagpakita ito hong mga miyembro po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Cebu Rally kahapon po, mga kabida. Ito po. Senatorial candidate Benhur Abalos was the lone Alyansa bet who made it to the One Cebu Rally in Dumahog, Cebu. Headline by Marcos. Alyansa para sa Bagong Pilipinas campaign manager Toby Chanco cited scheduling conflicts for the absence of the majority of the 11-man slate. Actually, 10 lang ito, Kasi nawala na po itong si Camille Villar po mga kabida, Okay. Receive the invitation for all 11 noontime of Saturday, May 3. Most had prior commitments already, Chanco told ABS-CBN. So, conflict of schedule. Okay. Granting. Conflict of schedule, Alright. Cebu po yan. Again, Cebu po yan, mga kabida. Vote-rich region po yan. Okay? At kasama ho ang Pangulo dyan. Dapat, kung meron man silang prior commitments, pwede sanang i-cancel yon. At priority yung Cebu, mga kabida. Alam po nila na medyo mababa yung kanila pong standing dyan sa Cebu, province. Okay? So, dapat priority nila sana yung Cebu. Anyway, once in a lifetime chance lang po yan, mga kabida, na makakasama po nila ang Pangulo at yung buong slate po ng One Cebu, Okay? Sa isang stage, mga kabida. Pero na-miss po nila yung chance, Hindi ho nila binigyan po ng importansya yung chance na may parating po nila mga kabida yung kanila pong mensahe doon po sa mga Cebuanos, Okay? Now, ano kaya ang rason maliban ho dito sa conflict of schedule? Dami ho kasing mga lumalabas na rumors. Ito, hindi ho balita ito, rumors lang po ito. May mga lumalabas kasi na mga rumors, hindi po balita ito,
na ilan po sa mga alyansa bets mga kabida ang nagsabi daw na mas maigi daw na magkanya-kanya lang po daw sila no sa pangangampanya kaysa magsama-sama po ano. Okay? Lalong-lalo na po pagkasama daw ang pangulo. Okay? Alam naman po natin na ang pangulo po ay bagsak yung kanyang trust at saka performance ratings po ano. Yung pagtitiwala ho ng taong bayan po sa kanyang mga kabida, medyo questionable po, ano? Okay? Kung pagbabatayan po natin yung survey po mga kabida ng Pulse Asia, okay? Mantakin nyo, 25% lang po yung kanyang trust at saka performance ratings. Napakababa. Alright? So, siguro yun din yung rason, ayaw ho nilang madamay, okay? Doon po sa pagtitiwala o hindi ho pagtitiwala po ng taong bayan po ano sa pangulo mga kabida. Yun yung speculation lang po ano, hindi ho definite mga kabida yung rason ano kung bakit po ayaw po nilang pumunta kasama ang pangulo. Okay, let's give the benefit of the doubt. Okay, sasabihin po natin na conflict of schedule. Pero kung ako yung kandidato ano, personally, mas uunahin ko po yung Cebu, mga kabida, kaysa dun sa prior commitments ko. Anyway, pwede naman yung balikan, ano? Yung prior commitment. Okay? Uunahin ko po yung Cebu. Kasi again, ang sinabi ko po kanina, once in a lifetime chance lang po yan, ano? Na una, makasama mo yung Pangulo. Pangalawa, makasama mo yung buong slate po mga kabida ng One Cebu. Ang One Cebu po sa Cebu Province, siya yung, kumbaga, dominant party po mga kabida, no? Diyan po sa Cebu, ano? Ito hong One Cebu. So, mas maganda kung makakasama mo yung whole slate. Kasi, pwede ho silang makatulong po mga kabida sa inyo, ano? Para ho sa endorsement. At paghikayat po dun sa mga Cebuanos po mga kabida, na iboto yung the whole slate po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ano? Pero, yun nga, hindi ho sila nagpakita, no? Okay? Yung unang report, chismis na baka inisnap daw, hindi yun, hindi inisnap yun. Nasabi po ni Toby Chanko, conflict of schedule daw, ano? Pero yun nga kung ako yung bet ng alyansa, mas uunahin ko po ang Cebu kaysa dun sa prior commitment ko. Okay? Malaki ang Cebu, mga kabida. Kailangan po ng alyansa bet yan. Ano? 2.3 million yung kanila pong registered voters. Mantakin mo, napakalaking voting population. Ano? Imimiss mo lang. Ano? Okay? So, yun po. Kung pagpapadayan po natin yung chismis na mas mainam na kanya-kanya na lang daw na diskarte yung mga miyembro po ng alyansa, malinaw po ano na ayaw ho nilang magsama-sama, ano? Mas kampante po siguro sila mga kabida na sila lang mismo yung lumalakad, ano? Kanya-kanya kaysa buong slate kasama ang Pangulo. Okay? Ayaw po siguro nilang madamay, no? Doon po sa napakababang trust rating at saka performance ratings po ng Pangulo. By the way, dito ho kay Pangulong Marcos, ano, meron kasing lumabas na balita na yung kanyang presence sa Cebu Rally po mga kabida ay isa hong pagpapakita ho ng kanyang suporta, no? Sa suspended governor mga kabida na ito hong si Gwen Garcia, no? Okay? Pero nilinaw po yan ng Malacanang. Okay? Yung pagpunta ho ng Pangulo sa Cebu ay hindi ho daw ibig sabihin na sinuportahan po ng Presidente si Governor Gwen Garcia, no? Yung kanyang pananatili sa pwesto despite, mga kabida, sa suspension order. Ito, babasahin ko lang po yung headline po ng ABS-CBN, ano? Marcos attendance at Cebu Rally, not a show of support for Governor Garcia's defiance of suspension palace. Ayan.
So, hindi ho daw pagpapakita ng suporta, no? Yung attendance po ng Pangulo, mga kabida, kay Governor Gwen, yung kanya hong pagpunta po sa Cebu, ano? Yung defiance po ni Governor Gwen Garcia doon po sa suspension order po ng ombudsman po sa kanya, no? Kung maalala po ninyo mga kabida, nagpa-press con ito hong si Governor Garcia at sinabi po niya na hindi ho siya aalis sa kanya hong pwesto until masagot yung kanya hong legal questions, mga kabida, patungkol ho sa suspension order po ng ombudsman sa kanya. So, dyan pa lang, may defiance na po, ano, doon po sa order po ng ombudsman, ano. In fact, mismo yung kanya hong kapatid na si John Pablo Garcia, no? Congressman Garcia, may advice po sa kanyang kapatid na si Governor Garcia na tumalima doon po sa order po ng ombudsman. Pero ayaw ho ni Governor Gwen, mga kabida. Kaya siguro, yun yung rason kung bakit ayaw po siyang suportahan ng Malacanang, ng Pangulo, pagdating ho dyan sa defiance po niya, no? Sa suspension order po, mga kabida, ng ombudsman sa kanya. So, yun na po, ano? Para po sa inyo, ano pong tingin po ninyo dito ho sa hindi ho pagpapakita, no show po, mga kabida, ng mga miyembro po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, except kay Benhur Abalos, ano? Sa Cebu Rally, kasama po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Please